Pambungad na antipona sa ngalan ng Poong Jesus, ang lahat ay maninikluhod sa langit at sansinukob at tanang wikay maghandog ng papuri sa Amang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat may isang dakilang pari, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang nag-iisang tagapamagitan ng lahat ng ating mga panalangin. Ating ihandog sa Panginoon ang buo nating buhay, nang sa ganoon ang Panginoon ang maghari sa buong buhay natin. Nawa ang bawat isa sa atin ay maging katulad ni Jesus, ang dakilang pari, nagsisikap na maghandog ng buong buhay. At sa paghahandog na ito, lahat tayo ay maging banal. Ating aaminin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus, kaming mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakinan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan.
na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo ay tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin, at sama-sama silang umuwi sa Beer-Seba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat talutod ng salmo, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pangdinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay pinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang puon ay dakila ng nagaghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito, gayunman huwag ang kalooban ko
kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magpuyat kayo't manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ipinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang kapiestahan ng Panginoong Heso Kristo, walang hanggan at dakilang pari. Mga pinakamamahal, sa pagsisimula ng pagninilay natin tungkol sa pagkapari ng ating Panginoong Heso Kristo, nais ko pong ipaalala sa inyo ang itinuturo sa atin sa katisismo, nang sa ganoon ating maramdaman na ang pagninilay na ito ay hindi lamang para sa aking pari. Inyo pong maaalaala sa katisismo na may iisa lamang pagkapari, si Jesus, at tayo ay may 2 pamamaraan ng pakikibahagi sa pagkaparing ito. Una, tayo ay nakikibahagi sa pagkapari ni Jesus sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Ibig sabihin, lahat tayo ay pari. Kung papaanong lahat tayo ay hari at propeta katulad ng ating Panginoong Heso Kristo, ang tawag po natin dito ay common priesthood. Ito po ay binibigyan ko ng pansin nang sa ganoon ang pagninilay natin sa pagkapari ni Jesus ay hindi lamang manatiling pagninilay para sa aking pari. Ito po ay para sa ating lahat, sapagkat lahat tayo ay nakibahagi sa pagkapari ni Jesus noong tayo ay binyagan. Ang ikalawang pamamaraan ng pakikibahagi sa pagkapari ni Jesus ay ang pagkapari sa pamamagitan ng ordinasyon. Ito po ang aking tinanggap nung ako'y ordinahan, 15 taon na ang nakakaraan. Ibig sabihin, mga pinakamamahal, ang pagninilay natin tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo, walang hanggan at dakilang pari, ay para sa akin at para sa inyo, sapagkat lahat tayo ay pari. Ang isang dakilang gampanin ng pari ay ang paghahandog. Kaya inyong mapapansin, kapag mayroong pari, anuman ang relihiyon, ang gampanin ng pari ay ang maghandog. Ito yung pangunahing gampanin ng isang pari. Kaya naman makikita natin sa pagbasa natin ngayon, sa unang pagbasa, na si Abraham ay naghandog din. Si Abraham ay tinatawag nating ama ng pananampalataya, sapagkat nakita natin sa aklat ng Henesis, hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak upang ihandog sa Panginoon. Kaya tinatawag natin si Abraham na ama ng pananampalataya,
sapagkat handa niyang ihandog ang lahat. Subalit nakita natin sa unang pagbasa ngayon mula sa aklat ng Henesis, siya'y pinigil ng Ama. Ang sabi ng Panginoong Diyos, sapat na sa akin ang makita ang iyong pananampalataya sa akin. It's as if God was telling Abraham, your faith is sufficient for me. Your faith shows that you are prepared to sacrifice even your only son for me. Mga pinakamamahal, ito po ang isang kalooban ng isang pari na katulad ko at katulad ninyo. Makapaghahandog lamang tayo ng sakripisyo kung tayo ay may taglay na malinis na pananampalataya. At sa buhay na ito, mga pinakamamahal, marami tayong isinasakripisyo. Hindi lamang po ako bilang isang paring inordinahan. Marami po akong isinasakripisyo sa buhay bilang isang pari. Hindi pag-aasawa, hindi pagkakaroon ng anak, hindi pagkakaroon ng pamilya, ang pag-alis mismo sa aking pamilya, ang pagpunta sa iba't ibang lugar para mangaral ng salita ng Diyos. Kung papaano ako'y gumagawa ng sakripisyo at handog bilang isang pari, kayo rin mga pinakamamahal, kayo na naging pari sa sakramento ng binyag, may kanya-kanya kayong sakripisyo. Kapag sinabi nating sakripisyo, yung inyong pagbubuhat ng krus, yung inyong paglimot sa sarili, mga pinakamamahal, yan ang altar ng inyong sakripisyo. Every time you carry your cross, you make the offering of sacrifice. Every time you deny yourself, you are making an offer of sacrifice. Isipin niyo mga pinakamamahal, lahat ng pagbubuhat niyo ng krus, alang-alang sa inyong pamilya, alang-alang sa inyong mga mahal sa buhay, alang-alang sa mga taong pinaghahandugan nyo ng inyong sarili. Kapatid, hindi mo yan magagawa kung wala kang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Yung lahat ng ginagawa ninyong paglimot sa sarili, lalo't higit para sa Diyos, mga pinakamamahal, sapagkat hindi tayo makasusunod sa Diyos kung hindi natin magagawang limutin ang ating sarili. There is no holiness without forgetting ourselves. You have to forget yourself, even how you feel. Because following Jesus is not about feeling. Kaya kailan mahirap magpakabanal, hindi yung sa panahong maganda ang pakiramdam, yung ikay gumising na maganda ang pakiramdam, yung ikay gumising na okay ang lahat. Kailan natin napatutunayang wagas at malalim ang pagsunod natin kay Jesus. Yung pagbulat natin ng mata, parang wala tayong nakikitang tama. Masama ang pakiramdam, masama ang loob, masama ang nangyayari sa kapaligiran, pero sa kabila ng lahat ng masama, nililimot natin ang sarili upang tayo sumunod sa Panginoong Diyos. Walang pagsunod sa Diyos, mga pinakamamahal, nang hindi natin lilimutin ang ating sarili. Lilimutin mo ang gusto mo. Lilimutin mo ang iyong sariling iniisip, ang iyong sariling plano, ang iyong sariling hangarin. Yung pagbubuhat ng krus, mga pinakamamahal, at paglimot sa sarili ay magagawa lamang natin kung katulad ni Abraham,
mayroon tayong pananampalataya at doon lamang tayo makapaghahandog bilang isang pari. Pero gusto kong makita niyo mga pinakamamahal na yung salita ng Diyos ngayong araw na ito ay hindi lamang yung aklat ng Henesis na napakinggan natin at makikita natin ang napakalaking pagkakaiba kapag tayo ay pumunta sa mabuting balita ayon kay San Mateo, ang pagdadalamhati ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Mga pinakamamahal, malaking pagkakaiba. Kung sa unang pagbasay nakita natin na hindi pinahintulutan ng Diyos na ihandog ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak. Notice that, my dear brothers and sisters, the big difference between the story of Genesis and the story of Matthew. In the first reading, God did not permit Abraham to sacrifice his only begotten son, because in Genesis, faith was sufficient for God. But not in Matthew. Not in Matthew. Because God the Father will not spare His only begotten Son. Hindi ililibre ng Ama ang kanyang bugtong na anak sa paghahandog ng kanyang buhay. Sana'y napansin ninyo yun, mga pinakamamahal. Kay Abraham, iniligtas ng Ama ang kanyang anak. Hindi ang bugtong na anak ng Diyos Ama, sapagkat si Jesus ay naging handog. Si Jesus ay naging handog hanggang kamatayan, sapagkat ang isang pari na katulad ninyo at katulad ko ay nabubuhay hindi lamang sa pananampalataya. May isang bagay na higit pa sa pananampalataya, at alin yon? Ang pari na katulad ninyo at katulad ko ay nabubuhay sa pag-ibig. All priests like you and me live not only in faith, we live in love. And we find meaning in life by living in love. Anong ibig sabihin ng pag-ibig, mga pinakamamahal? Ito yung ipinakita ni Jesus. Ang pag-ibig ay pagbibigay ng buong sarili. Love is essentially the gift of self. Nasaan ang kaligayahan ng isang manginibig? Where is the joy of a true lover? Ang kaligayahan ng isang manginibig ay ang matuklasan niya ng malinaw na malinaw kung kanino mo ihahandog ang iyong buhay. The real joy of a lover is to discover with clarity to whom are you offering your life.
Alam mo na ba kung kanino mo ihahandog ang iyong buhay? Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa't bunga naming paggawan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Diyos, amang balik. Inisumulubos sa nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako na anumang hilingin namin sa kanyang ngalan ay hindi mabibigo, sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming lumikha, para mo ng awang pagbigyan kaming mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus na poong mahal, sapagkat tanging siya lamang ang pinaninikluhuran ng tanan sa ikapagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.